Hello everyone. Blessed day, a blessed night po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating inspiring channel para po ibahagi po natin ang mga buhay na patotoo kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga kapatiran po. At ito po nawa ay makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa na hindi po sila nakakalabas sa maraming kadahilanan dahil may mga nagtatrabaho po sa tahanan sa bahay na hindi po nakakalabas, hindi pinapayagan. Katulad po sa akin noon nung year 2002 na hindi po ako pinapayagang lumabas ng aking amo at kami ay nakatira sa bundok. At wala po akong ibang kapitbahay doon kundi yung mga ibon ang aking nakikinig kasi nasa gitna po kami ng farm. So, hindi po madali, nakakalungkot po. Pero kung makakapakinig po tayo, lalo na po ngayon is high-tech na po ngayon. Marami na po tayong sa social media. Ito po ay nakakatulong po ito sa mga malalayo po sa mahal sa buhay. Noong unang panahon, noong 2002, wala pa pong YouTube channel, wala pa pong mga Facebook nung panahon na yon. Nakakalungkot pero nakakayanan ko po dahil sa tulong at grasya ng Panginoon. Ang uso po noon is yung mga tapes po ng gawa ni Yawel Shaddai, yung mga talk ni Brother Mike na nire-record ko po noon galing sa Taiwan, dala-dala ko po yun hanggang nakarating sa Cyprus. Actually, nandito pa nga din sa UK, nandito sa sa bag ko, nilagay ko sa mga plastic pero hindi ko po alam kung pwede pa itong umandar kasi may katagalan na 2 century na po mahigit. Ay, 2 century, 2 decade, sorry. 2 decade na po mahigit kasi year 1995, 98. Hindi ko matandaan kung kailan ko na itong mga tips na to kasi kasama ko yung roommate ko noon si Sister Lynn Humawas. Marami pong mga tapes yun. So, ang ginagawa ko po noon is bumibili ako ng mga blank tape, nire-record ko po dahil gustong-gusto ko po talaga makinig lalo na sa mga question and answer portion at mga healing message po ng ating punong lingkod. So, hindi ko na po patatagalin dahil alam niyo po dito ako naakay sa mga buhay na patotoo na akala ko noon itong mga nagpatotoo ay binayaran lang ni Brother Mike. Subalit na patunayan ko po nung ako po ay nag-attend at niloob po ni Lord na noong 1995 nung nag-trabaho po ako sa Tansa Cavite, unti-unti po na nawala yung aming trabaho kasi wala po kaming mga materyales. So doon po nakay po ako ng isa sa mga kasamahan ko sa production namin at sumama po ako sa El Shaddai. At doon ko po natagpuan ang ating Panginoon. Alam ko yun ay kaparaanan ni Lord upang makilala ko siya, upang maranasan ko po ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pagkilos sa buhay ko na sabi nga po, ang di nagagawa ng tao ay nagagawa ng Diyos. Yun po ay totoo. Kaya yun po, kaya ibinabahagi ko po sa inyo sa aking YouTube channel, inspiring channel, sa mga videos na nawa yung mga taong nawawalan po ng pag-asa ay mabibigyan po sila ng pag-asa, ma-inspire po. So, salamat po, tayo po. At atin pong panoorin at pakinggan ang mga buhay na patotoo ng ating mga kapatiran sa ano po to, sa Ambel. Okay po. City, ang ating kapatid Sister Luisa Aquino. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Magandang hapon no, mga kapatid. Magandang hapon, Brother Mike. Buong pamilya ninyo at higit sa lahat, kaya Willie Taday. Naiiyak ako, Ama. Naiiyak ako kasi noon, una na diagnose ako, mataas ang blood sugar ko, cholesterol, uric acid. Pero purihin ng Panginoon Diyos, pinagaling ako. Amen. Isa pa, wala na yung mahirap na pamilya dito sa mundo ko, di kami. Pero talaga pinagpala kami ng Panginoong Hesus. Single parents ako.
Mahirap kami. Ang kinakain namin, walang maniwala, lugaw. Apo, nag-almusal tanghalian. Ang ulam bagong. Pero pinagpala kami ni Yahweh El Shaddai. Kasi ang mga anak ko nangarap, nagsikap, nakatapos sila lahat sa kanilang pag-aaral. Sa biyaya ni Yahweh El Shaddai. Ang pagkain namin noon na lugaw, bagong. Ngayon pinalit na ni Lord ng kanin, adobong manok, adobong baboy. Nakatapos ang mga anak ko, pero may mga pamilya na sila. Nakatapos ang anak ng arkitek. At mayroon ako isang, ano ba itong mataas? Sa college. Na, profesor, na anak. At saka isa pa, may doktor na apong-apo. Ang mga apo ko, dalawang manager. Wow. Praise the Ang Lord. lugaw noon, kanin na ngayon. Praise God. Purihin niya sa dahi. Amen. Hindi ko akalain. Ngayon, nag-iisa ako sa bahay. Ang mga anak ko, mga pamilyado na. Pero, ang ipinagpasalamat to, ang ikapo talaga. Kasi pag binibigyan ako ng mga anak ko, ng biyaya, mga apo ko, kung sino man nagbibigay sa akin, kahit 500 lang kinukunan ko talaga ng 50 pesos. Amen. Inikapo ko yun. Amen. Kaya hindi ko alam kung bakit nagkagano ng pamilya namin. Maunlad na ngayon ang mga anak ko, hindi ako ang maunlad. Praise the Lord. Ang mga anak, pinagpala sila lahat. At ang ikapo kong itong aking doktor na apo, talaga yung ipapatutuo ko dahil sabi ko, anak, basahin mo yung Salmo 91 at huwag mo kalimutan yung ang +1, turo ni Brother Mike yan. Yan daw, ng Panginoon Diyos, 1 + 1 = 3. Power, 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 sasamahan ka. Bago ka anak pumunta sa board exam, magdasal ka, yan, sasamahan ka ng 1 + 1 = 3. Marami Amen. pa ang ipapatuto, pero hindi ko na maano, nanginginigo ako. Patawad na lang, Yahweh El Shaddai. Pero purihin ka, mga kapatid, ang pag-iikap po, talaga, totoo yun, totoo. Hindi ko magagawa kasi pag sinasabi ko sa mga anak ko, mga apo ko, wala akong pera na ibibigay sa inyo. Pero ang panalangin malaki, marami akong panalangin, yun lang. Ikapo, huwag nyo kalimutan yan. Ako, 83 na ako. Purihin El Shaddai nagbibigay sa akin na mahabang buhay, walang karamdaman, mababa ng sugar, normal ng kolesterol, normal ang BP, 120/70. Wow. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Yahweh. Brother Mike, 24/7 ang radyo ko. Nasa tabi ko. Nagigising ko, patay. Pagising ko bukas. Hindi ko pinapatay. Pag nasisira ang radyo ko, bumibili ako. Iisang istasyon lang, DWXI. Praise God. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Yahweh. Praise God. Thank God. Glory Thank to you, God. Lord. Kita nyo yan, yan ang katapatan. Amen. Ha? Tapat sa ikapo, tapat sa impilang pinagpala, kuminsan tayo, paikot-ikot tayo ng radyo, isa lang. Ha? O, yung gusto magpatotoo, magpalista na kayo para hindi kayo absent sa langit. Okay, sunod natin magpapatotoo. Mula naman sa Marikina City, ang ating mga kapatid, Sister Marcelina and Virgilio Santo Niño. Purihin ang Panginoon. Pinagpalang hapon po sa ating butihing Panginoong Yahweh El Shaddai, sa ating servant leader, Brother Mike Velarde, at sa kanyang pamilya, at sa lahat po ng mga kapatiran, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Virgilio Santo Niño, taga Marikina City. Sa Luneta pa po noon ay umatid na kami. So more or less siguro mga 35 years na kami na
umaattend dito sa ating gawain. Praise the Lord. At medyo nahinto po yun nung lagi pong namamaga yung aking tuhod noon dahil ako po ay merong gout. So, noon pong nahirapan ako, ang ginawa namin ay sumasabay na lang kami doon sa sasakyan, sa service ng chapter namin sa St. Paul, Marikina. Yun po, at awa ng Diyos sa panalangin at sa kabutihan ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai at sa mga prayer ng mga brothers and sisters, na-overcome ko po at binigyan po rin niya kami ng sasakyan upang magamit sa pag-attend dito sa ating gawain. At automatic na po, so hindi na po ako nahirapan at hindi na po namamaga yung aking mga tuhod at mga paa. Ang isa pong himala na hindi ko makakalimutan na ginawa ng ating Panginoong Diyos, na si Yahweh El Shaddai, yung minsang attend po kami dito, ako po yung nagdadrive ng sasakyan namin. Sa may bandang Buendia kami, kasi dati dumadaan kami sa Skyway. So, stop na pala yung stoplight pala ay naka-stop na. Ay hindi ko masyado napansin, biglang merong sumingit na Lamborghini. So, sports car, napakamamahalin sasakyan. Natumbo ko po yung hulihan ng sasakyan at galit na bumaba yung may-ari ng sasakyan. Ang wife ko naman ay naunang bumaba agad siya, dala niya yung panyo ni El Shaddai. Pinunasan niya ng pinunasan yung lugar na nabangga. Pagtingin nung may-ari, sinilat-silat niya pa. Pero wala siya nakita, ang gasgas. So, thank you Lord. Hindi siya makapaniwala. Malakas po yung pagkabangga ko. Ang mamahalin pa naman yung sasakyan. Sports car na Lamborghini. Yun po yung isang himala na pinagkalob sa akin ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Tapos, yung po aking kalusugan naman, medyo tumaas po yung aking blood sugar. So, lagi po akong may pa-laboratory, naglalabog-pa-laboratory para ma-check up. At yung po isang beses, ay tumaas daw po yung creatinine ko, sabi ng doktor. So, binigyan naman niya ako ng gamot at awa ng Diyos. Yung sumunod na pa-laboratory ko, praise God, ano na siya, normal na yung creatinine. Amen. Tapos, ito pong mga nakaraang araw, halos ilang araw po akong nararamdaman ko na yung aking stiff, masakit po yung leg ko. Halos hindi po ako makalingon at laging masakit, pati balikat ko. Halos pag nakahiga ako at babangon, yung pressure, hindi ko kaya. Talagang hindi ako makatayo kung hindi ako kakapit doon sa gilid ng kama. Kagabi po, ay nalalangin kami ng wife ko na sabi namin, "Oh Lord, pagalingin mo na po ako at may ano po ako na magpapatotoo." Praise God, pagising ko kaninang umaga, magaling na po ang aking stiff neck. Amen. Ayun. So, marami pong salamat at itutuloy po ni Sister Wife yung iba pa. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo higit po kay Brother Mike C. Velarde at kanyang pamilya. Ako po naman, ang bagong ipapatotoo ko, ay yung po ako ay na-scam po ako sa credit card. Sabi may mariripand ako na 10,200. So, ininan ako ng OTP. Sa lumang buhay ko, siguro isusumpa ko yung gumawa sa akin ng scam na yon. Kasi kailangan bayaran ko yon dahil sa OTP na binigay ko. Pero dahil tayo ay na kay Lord pala, imbis na magalit ako sa kanya, parang naawa ako. Siguro malaki ang problema ng tao na yon. Kaya siya nakagawa ng ganon para lokohin ako. Ngayon,
kailangan ng bayaran ko yon at si brother husband naman, very, understanding. Yung pambayad niya sa BIR, yun ang binayad namin sa credit card. So, sabi ko, bahala na si Lord. Kami naman po, lagi po kami nag-iikapu. Konti at marami ang dumarating. May ikapu po kami. So, dapat po, sabi ko kay brother husband, huwag kang mag-alala, may darating. Thank you, Lord. Nang bigla po, nakabenta kami ng isang bahay na Praise God. may commission po kaming natanggap. At sobra-sobra pa po pambayad doon sa BIR. Kaya thank you, Lord. Talagang tayo dapat hindi magagalit at magtatanim ng galit. At lagi tayong uunawa sa ating kapwa. Amen. To God be the highest glory. Glory to God. Glory to God. Salamat po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, na nakita niyo po, napansin niyo po ang mga nagpatotoo. Yung isang nanay na nagpatotoo na sabi niya, lugaw lang at saka asin ang kinakain nila noong maliliit pa yung mga anak dahil siya po ay single mother. Opo, hindi madali ang kanyang dinanas. Ngayon mayroon na siyang doktor, may engineer. Yung apo pala niya doktor, yung anak niya engineer, at ano pa ba yung mga matataas na kurso. Dahil po sa kanyang pag-iika po, totoo nga po yan. Kapag tayo ay nag-iika po sa ating Panginoon, kumbaga, yung pag-iika po, yun pong kung ano po yung biyayang natanggap natin sa Panginoon ay ibibigay po natin sa Kanya yung ika-10 bahagi. Example, nakatanggap tayo ng regalo na 100 piso. Yung ika po noon is 10 piso. Yung 10 piso ilalagay natin sa sobre at ibibigay natin kay Yahweh El Shaddai. Dahil yun po ay kaparte ni Yahweh El Shaddai yun. Kapag binigyan po natin ang ating Panginoon ng kaparte sa ating mga blessing na natatanggap, may pangako po siya dyan sa Malakias 3:10 hanggang sa sumusunod ng sabi po niya sa kanyang pangako sa Malakias. Ibigay mo, sabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan, ibigay mo ang buong buo ay ika-10 bahagi upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang templo ng ating Panginoon. Sabi niya, subukin mo at bubuksan ko. Subukin daw po natin at bubuksan daw niya ang durungawan ng kalangitan upang ibuhos sa atin ang masaganang pagpapalat biyaya. At aalisin na po niya ang mga salot sumpa sa ating buhay, sa ating pamilya. Alisin niya po yun upang ang kasaganaan na galing sa ating Panginoon ay dadaloy. At tunay nga po na ating Diyos na buhay ay tapat po siya. Tapat po ang ating Panginoon. Mayroon po ako niyang isi-share kasi dati hindi po ako nagbibigay nung nasa Taiwan pa po ako dahil naisip ko kulang yung aking sweldo dahil nagpapaaral po tayo noon ng university at hindi po madali. Kaya sabi ko tama na ito na nagsisimba ako, nag-attend ako ng gawain. Kumbaga ibinigay ko yung 2 T, yung time at saka talent. Kasi ang talent ko noon is siyempre pumalakpak, nagsisigaw ng amen kay Lord. Yun po ang talent ko. Malakas akong pumalakpak, malakas akong nag-i-amen. So yun, hindi ko po yan ipinagkait kay Lord. Kasi since nasa Pilipinas pa po ako noon, po ako naka-abroad, yung mga katabi ko talagang nabibingi sila sa lakas ng palakpak ko at amen. Kasi feel ko, bago pa lang po ako noon sa Amorsolo. Dyan po sa may baba ng building ng Amorsolo, nag-a-attend po ako dyan. Opo, nilalakad ko lang minsan from Pasay kasi nakikitira lang po ako sa landlady ko po sa Pasay, and then wala na akong trabaho, naghahanap ng mapapasukan, kaya yun nag-attend ako ng gawain. So hindi ko po makakalimutan yun. Kaya yun po ang talent ko. So yun po hindi ko pa nagkait kay Lord yan. Kaso hindi pa po ako nagbibigay ng yung ika-3 T, yung treasure, yung ika po. Pero dumating po yung time. Oo, dumating po yung time na in God's perfect time na talaga. Mahaba pong kwento itong tungkol sa pagbibigay ng ika po. Noon po ay 1999. Dalaga pa po ako noon. Pero nakilala kong Panginoon year 1994. So 94 and 1999, 5 years. 5 years bago po ako nahipo ng Panginoon sa pamagitan po ng pakikinig sa ating punong lingkod. In-explain po niya at saka
nakipag-deal ako kay Lord. Oo, nakikipag-deal ako kay Lord. Lord, kung makakabalik po ako ng Taiwan, second time ko pong panarbaho sa Taiwan para lang makapagtapos ang kapatid ko ng commerce. 1 year na lang eh. Kasi yung 3 taon na ng una kong punta is siya po yung bunga ng namin ni Lord na nag-aaral po ng commerce. Sabi niya, Manang, 1 taon na lang, 1 iri na lang. Kaya yun, lagi ako nag-a-apply, hindi ako makapasa-pasa. Pero thanks be to God, in God's perfect time, nung ako ay nag-attend dyan sa may Bito Cruz, ay hindi Bito Cruz, dyan sa may Pasay eh. Kunita Astrodome, Kunita Astrodome, nilalakad ko lang yan. From dyan sa may Tramo, Libertad, nilalakad ko yan. Hindi ko na matandaan ngayon kung paano puntahan kasi long time ago. Pero kapag talagang gusto mo at ginusto mo talaga, tutulungan tayo ng Panginoon. Yun, mahabang kwento kaya sa susunod na po itutuloy dahil itong tinitingnan ko po yung espasyo ng aking recorder is mapupuno na. So, sa susunod na po, kaya mga kaibigan, mga kababayan, mga prayer partners, kung mapapanood po ninyo itong ating inspiring videos, YouTube channel, ay pagpalaan po kayo ng ating Panginoon. Don't forget to prescribe, subscribe, hindi prescribe kasi gamot pala yun. Sorry ha, kasi medyo, alam mo na, getting younger tayo. But anyway, nobody's perfect. Tawa muna tayo. So, yun po ang aking idudugtong doon sa nanay na nagpatotoo. Nakaka-bless. Totoo po yan, totoo po yan. Lahat po na nagpatotoo sa gawain ng Panginoon ay totoo yan kasi hindi po pwedeng tumayo tayo sa stage na gagawa-gawa tayo ng kwento. Hindi kasi ang nito nakikita po ni Lord. Nakikita tayo ni Lord 24 hours kahit magtago man tayo, kita tayo ni Lord kasi sa Diyos wala tayong maitatago. Lantad sa paningin ng Panginoon. Kaya yung aking ginagawa is for His glory. Pagbabalik tanaw sa utang na loob ko, malaking utang na loob ko sa ating Panginoon. Dahil ako po noon ay namumuhay sa dilim, namumuhay sa walang direksyon. Subalit, nagtagpuan ko ang gawain niya, El Shaddai. Salamat kay my brother Mike na tumugon sa panawagan upang maituwid ang aking buhay. Hindi man perfect, but binabago niya tayo araw-araw. Binabago niya tayo araw-araw. Binabago niya tayo araw-araw sa tulong at grasya ng ating Panginoong Hesus, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Hanggang dito na lang po dahil talagang nagbabadya na yung ating space po ng ating recording. God bless. Thank you po. Salamat. Thank you. God bless you. Sa lahat naman nanonood, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Lahat ng inyong mga kahilingan ay pagpalain ng Diyos na buhay. Amen. Amen.